Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Elias. Taong 1960, Apayao. Noong dekada 60, sa isang baryo sa gilid ng kabundukan sa Apayao, may isang binatang kilala sa buong lalawigan, si Elias, ang manghihilot sa karawagan. Bata pa lamang nang magsimulang bumisita sa kanyang panaginip, ang tatlong nilalang na kalaunan ay naging gabay: si Cardo, Rufino at Abruzia. Nakatira si Elias sa dulo ng baryo, wala ng daanan, at ang ilog na tinatawag ng mga matatanda na Ilog Awanan ang nagsisilbing hangganan ng mundo ng mga tao at mundo ng mga engkanto. Maraming sinasabi ang matatanda tungkol sa ilog. May mga nawawala, may mga bumabalik na parang wala ng ulirat, at may mga hindi na nakikita pa. Sa araw, simple lang si Elias. Mahinhin, palangiti, masipag. Pero sa gabi, lalo na kapag may sakit na hindi kayang ipagamot sa doktor, siya ang tinatawag upang manghilot, manggamot, at kung minsan nagtataboy pa ng mga espiritu at nilalang. Sa kanyang maliit na kubo, may altar na yari sa bato, at sa harap nito ay may 3 upuan. Hindi para sa tao, kundi para sa magabay: si Cardo, Rufino at Abruzia. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa batang yun. Nilalaglat na ng 3 araw pero parang hindi init ng katawan ng Daylan. Wika ni Elias. Maaring kailangan mo ng dahon ng alagaw at langka. Malamang kinantiyan ng isang duwende na sumama ang kalooban. Wika ni Cardo. O baka naman mas masaya kung itapon na lang natin sa ilog kung hindi na mabubuhay. Bakit papagalingin? Wika ni Rufino. Rufino, huwag kang magsalita ng ganyan. Ang buhay ay may halaga. Elias, subukan mong hilutin habang nagdarasal. Hawakan mo ang tiyan. Pakiramdaman mo. Wika ni Abruzia. Palaging ganito ang gabi ni Elias. Nakikipag-usap sa mga gabay na hindi nakikita ng iba. Hindi natatakot. Sa tagal ng karanasan, alam niyang hindi siya nag-iisa. Subalit isang gabi ng tag-ulan, may kumakatok sa kanyang pintuan, hating gabi na, at ang ulan ay halos sumasayaw sa bubong. Pagbukas ng pinto, isang matandang babae ang tumambad. Basa ang buhok. Walang pangyapak. Nanginginig ang katawan. Elias, tulungan mo ang apo ko. Dinala siya sa ilog. Tumayo kagad si Elias. Kinuha niya ang itim na bag na puno ng mga halamang gamot, tapal, langis, at amuletong yari sa pilak. Isinama niya ang matanda. Kahit alam na delikado ang tumawid ng ilog kapag malakas ang ulan, pero ito ang tawag ng tungkulin. Maaari tayong mapahamak. Iba ang agos ng ilog. Maaring may nakasilip sa kabilang hangganan. Mas masarap pumatay sa gabi, lalo na kung engkanto ang babanggain natin. Tumahimik kayong dalawa. Elias, magdala ka ng asin at apog. Ilagay mo sa bawat hakbang papunta sa pangpang. Alam ko yung ginagawa ko. Sa gitna ng dilim at ulan, tinahak nila ang daan papunta sa ilog. Sa kanyang kamay, bitbit niya ang asin at itim na kandila.
Hindi siya sigurado kung tao ba ang nagdala ng bata sa kabilang pampang o nilalang ng gubat. Pagdating nila sa gilid ng ilog, natigilan si Elias. Sa kabila ay may aninong nakatayo. Matangkad, payat at may mahabang buhok. Ang mga mata ay nangungusap na ang sinasabi ito ay hindi para sa inyo. Huwag kang magpadalos-dalos, Elias. Malakas ang isang yan. Pero kaya mo siyang linlangin kung may utak ka. Hindi mo masyadong kailangan ng lakas. Tumingin ka sa mga mata niya. Kung makakakita ka ng lungkot, may pag-asa. Anong ginagawa mo sa bata? Sumagot ang anino. Hindi sa bibig, kundi sa kanyang isipan. Isang boses na parang nagmumula sa ilalim ng tubig. Ang bata ay isinilang sa pagitan ng mundo. Isa siya sa amin. Ngunit inagaw niyo. Napakurap si Elias. Ngayon lang siya nakakita ng ganito. Hindi simpleng nilalang. Naramdaman niya ang takot ng mga gabay. Umalis ka na, Elias. Iwanan mo na ang batang yan. O hindi kaya naman palitan mo? Ialok mo ang sarili mo. Wag. Mag-isip ka. May paraan para makuha siya nang walang kapalit. Tumingin si Elias sa langit. Ang ulan ay tila huminto. Ang hangin ay tumigil. Kung ako ang dapat nakapalit, kunin mo ko. Pero ibalik mo ang bata. Lumapit ang anino ng dahan-dahan. Tila sinisipat si Elias. Hindi bilang kalaban, kundi bilang tagapagmana ng lihim. Tumingin ito sa likod niya, kung saan naroon ang mga gabay. Sa isang iglap na wala ito kasama ang bata. Sa lugar na ito, isang dahon ng banaba ang naiwan. Basa ng ulan at may marka ng 3 bilog. Isa para sa lakas, isa para sa dilim, at isa para sa liwanag. At mula ng gabing yun, nag-iba ang pakiramdam ni Elias. Parang may pumalit sa kanyang katawan. Parang ang mga gabay niya ay hindi na basta gabay. Kinabukasan, tila walang naganap na kababalaghan. Ang langit ay bughaw. Ang mga uwak ay bumalik sa kanilang mga pugad sa kawayan. At ang mga bata ay muling naliligo sa dulo ng sapa. Ngunit si Elias bagaman nakangiti, may bigat sa dibdib. Hindi niya malimutan ang mukha ng nilalang kagabi. Ang mga mata na walang puti. At ang tinig na parang umuugong sa ilalim ng ilog. Nasa ilalim siya ng puno ng sampalok. Hinihilot ang likod ni Manggardo na matanda na sa pangangalabaw. Ang mga daliri ni Elias ay hindi basta humihimas. Tila sinasapul nito ang mga litid na may kinikimkim na kirot. Tahimik ang paligid, maliban sa tunog ng hangin na dumadaan sa tuyong damo. Elias, parang may bago kang iniisip. Hindi katulad ng dati. Ang mga kamay mo ay parang may gustong sabihin. Marami lang po ako sigurong iniisip ngayon, Manggardo. Napapaginipan ko po uli ang ilog. Matagal nakatahimikan ng sumunod. Napatingin si Manggardo sa kalayuan, kung saan tanaw ang asul na kurbada ng ilog. May mga bagay sa ilog na hindi na natin kailangan pang intindihin. Elias, minsan, mas mabuting wag alamin ang naroon sa kabila. Ngunit sa puso ni Elias, alam niya na hindi siya pwedeng magbulag-bulagan. Ang batang kinuha, ang aninong nakipag-usap sa isipan, ang simbolo ng 3 ilog. Lahat ng ito ay may ibig sabihin. Kaya ng gabing iyon, muling naupo sa harapan ng altar. Sa 3 upuang yari sa batong itim, tila may presensya na ding nag-aantay.
Hindi pa huli para tumigil. Minsan, maaring umatras kahit ang pinakamalakas at matapang. O baka naman ayaw mong malaman ng totoo. Elias, baka takot ka lang. May mas malalim pa kaysa sa lalim ng tubig. Kung susulong ka, kailangan mong maging buo. Hindi lang ito basta ilog. Isa itong hangganan ng kamalayan at katotohanan. Kung hindi ka buo bilang tao, siguradong mapapahamak ka. Tahimik si Elias. Ngunit sa kanyang isipan gumuhit na ang pagpapasya. Kinabukasan pumunta siya sa bahay ng albularyo, si Berto, ang pinakamatandang manggagamot sa kanilang lalawigan. Hindi ito nakatira sa baryo, kundi sa paanan ng kabundukan. Bago pa man sumikat ang araw, tumawid na si Elias sa palayan. Dumaan sa masukal na gubat na puno ng bagras. Umakyat sa makitid na landas na hindi nadadaanan ng kariton. Ang hangin doon ay mabigat. Pagdating sa kubo ni Berto, amoy dahon ng saging na sinusunog. Sa bakuran may 6 na palayok na nakabaon sa lupa. At ang mga bubong ng bahay may mga nakabitin na tuyong balat ng sawa. Humberto, ako po to si Elias. Manghihilot mula sa Karawagan. Walang sumagot. Ngunit bigla na lang bumukas ang pinto. Doon nakatayo ang matandang kalbo. Puti ang mga mata, ngunit nakangiti. Parang alam na ang sadya niya. Nakita mo na ano? Yung kabila, yung hindi dapat makita. Hindi ko po sinasadya. Kinuha po ng ilog ang isang bata. Tila hindi siya basta engkanto. Parang anak ng 2 mundo. Tumango si Berto. Kinuha ang isang balat ng nyog at nilagyan ng langis. Tumingin siya sa langit at saka muling nagsalita. Ang tawag sa kanila ay sinaling lawin. Mga isinilang sa mundo ng tao. Pero may tugo ng taga-kabilang pangpang. Isa sila sa pinaka-pinoprotekta ng ilog. Pwede pa ba siyang mabawi? Pwede, pero may kapalit. Ano pong kabalit? Hindi ako pwedeng magpasya ng bagay na yan. Tanungin mo ang ilog. At doon sa ilalim ng malamlam na araw, inabot ni Berto ang isang dahon ng banaba na may 3 linya. Ang sabi niya, ito daw ang tatak ng mga bantay ng daan. 3 gabay na naglalakad sa tabi ng mga nilalang na lumalakad sa pagitan ng mundo. Ang 3 kasama mo, hindi sila basta anino. Sinaunang 3 ng mukha ng pagkatao. Bumalik si Elias sa baryo na may mabigat na iniisip. Sa paglalakad, napansin niya na tila nagbago ang paligid. Ang mga tao ay hindi na katulad ng dati. Ang mga matatanda ay may iniilagang landas. Ang mga bata ay ayaw nang tumingin sa direksyon ng ilog. Parang may humahawak sa kanilang isipan. Nang gabing iyon, habang ang mundo ay mahimbing na tulog, muling lumapit si Elias sa ilog ng awanan. Bitbit ang dahon ng banaba at asin sa garapon. Pumasok siya sa gitna ng tubig, kung saan hindi naramdam ang lamig. Hindi na rin maririnig ang huni ng mga kuliglig. At doon sa gitna ng katahimikan, muling lumitaw ang nilalang. Ngayon hindi na ito anino. Isa na itong nilalang na may mukha ng tao. Ngunit ang balat ay yari sa putik ng ilog at ang buhok ay parang usok na kumikilos ayon sa ihip ng hangin. Bakit ka bumalik, Elias? Para kunin ang batang kinuha nyo. Inosente siya, kaya wag niyong idamay. Wala nang inosente sa pagitan ng 2 mundo. Muli niyang narinig ang boses na mga gabay. Ngunit sa pagkakataong ito,
Hindi sila basta nagsasalita sa isipan. Para bang naroon na sila sa pisikal na mundo. Elias, kung lalaban ka, buuin ang kalooban. Ako ang magiging sandigan mo. At ako ang magtuturo kung sino ang dapat mong saktan. At ako ang huhubog ng iyong puso. Dahil sa dulo, ang puso ang huhusga. Ito ang pinakamalakas. Hinawakan ni Elias ang dahon ng banaba. Itinaas sa harapan ng nilalang at sa hindi maipaliwanag na paraan, nagsimulang lumiwanag ang tubig sa kanyang panan. Parang sinisipsip ng ilog ang liwanag. Pinapapasok ang mga alon sa pagitan ng mundo. Ibalik mo ang bata. Ibigay mo sa akin ang daan papunta sa kanya. Biglang pumutok ang liwanag. Tumigil ang hangin. Tumigil ang tubig. Sa loob ng ilang segundo lumitaw ang isang landas. Makitid, basa at umaalon. Patungo sa kabilang pampang. Ngunit hindi basta lupa ang nakikita niya. Ang daan ay tila hinabi sa panaginip. Ang mga puno ay puti. Ang langit ay pula. At ang ilog ay lumulutang sa ere. Narinig niyang nagsalita si Abrusya. Elias, huwag kang lilingon kapag tumawid ka. Kahit anong marinig, kahit anong maramdaman, huwag kang lilingon sa likuran. Dahan-dahang umapak si Elias sa unang hakbang ng lumulutang na landas. Bawat hakbang ay tila may sariling tibok. Parang buhay ang mismong daanan. Ang mga paa niya ay nababalot ng malamig na hamog. At sa paligid, wala nang tunog. Hindi marinig ang sarili niyang paghinga. Sa gilid ng paningin, gumagalaw ang mga punong parang usok. May hugis tao, may hugis hayop. Ngunit lahat ay naglalakad patalikod. Ang ulap sa langit ay pabilog. Paikot-ikot at sa kanyang ibabaw, tila may mga mata na hindi tumitigil sa pagmamasid. Lumunok si Elias. Sa bawat hakbang ay tila mas bumibigat ang hangin. Hindi alam kung gaano na siya kalayo, pero naramdaman na may sumusunod. Mga yapak na hindi gumagawa ng tunog, ngunit paniguradong naroon. Huwag kang titingin, Elias. Hindi nila kailangang makita ang mukha mo. Sa gilid ng daan, may nakita siyang isang batang babae. Hubad ang paa. Kulay puti ang damit. May hawak na laruan. Nakatingin sa kanya habang nakangiti. Elias, ako to. Si Lira. Nanlambot ang tuhod ni Elias. Si Lira ang batang kapatid niyang nalunod sa ilog ng awanan. 10 taon na ang nakalipas. Wala silang bangkay na natagpuan. At ngayong narito, nakangiti. Tila walang galit. Tila nag-aanyaya. Hindi siya si Lira. Isa siyang alaala ng pagkakasala. Huwag mong hayaan na hilahin ka ng kalungkutan. Hindi ako lalapit. Hindi rin ako tatalikod. Dumaan siya sa tabi ng bata at ang hangin ay parang lumamig nang marinig ang hikbi nito. Ngunit hindi siya lumingon. Tanda niya ang bili na Abrusya. Ang himbing na ang lumingon ay maaring hindi na makabalik sa tunay na mundo. Pagdating niya sa gitna ng landas, may isang nilalang ang umarang. Isang matandang lalaki. Payat. May mahabang balbas. Ang mga mata ay walang itim. Nakasuot ng balabal na yari sa tinik at dahon. Ibibigay mo ba ang iyong pangalan? Hindi. Kung gayon, hindi ka makakapasok. Naramdaman ni Elias ang bigat ng paligid. Parang lahat ng anino ay dahan-dahang lumalapit. Mula sa likuran,
naramdaman ng apoy na tila nanggagaling sa kanyang likod. Ipakita mong marga. Ipakita mong tatak ng dan. Kinuha ni Elias ang dahon ng banaba na may 3 linya. Nang itaas niya ito, nagsimulang umapoy ang hangin sa paligid. Kumurap ang matanda at mula sa mga mata nito, lumabas ang asul na liwanag. Isa ka sa tinawag. Hindi ikaw ang hinahanap namin. Ngunit dala mo ang pahintulot ng 3 anyo. Tumabi ang matanda. Ang landas ay muling lumuwag. Ngunit sa bawat hakbang ni Elias, ang paligid ay lalong naging malabo. Ang kulay ng lupa ay naging abo. At ang mga halaman ay tila yari sa salamin na nababasag kapag nadadaanan. Hanggang sa narating niya ang isang malawak na lawa. Sa gitna nito ay may isla na puro ugat ng puno. At ang sa gitna ng isla, may isang batang lalaki na tila tulog. Siya ang batang kinuha mula sa baryo. Lalapit sana si Elias nang biglang magsalita ang tubig. Bakit mo siya binabawi kung siya ay hindi mo pagmamay-ari? Dahil walang ibang tutubos sa kanya kung hindi ako rin. Ako ang humawak sa kanyang noon nung meron siyang sakit. Ako ang humiling sa gabi na gumaling siya. At sa mata ng ilog, baka wala akong karapatan, pero sa mata ng bata na umiiyak, ako ang kanlungan. Tahimik ang paligid. Mula sa tubig umangat ang isang nilalang na babae. Wala itong malinaw na muka. Ang buhok nito ay umaabot sa lupa at ang bawat hakbang ay namumulaklak ang putik. Laking gulat niya dahil kahit babae ang anyo, iba ang boses na lumalabas. Elias, ikaw ay hindi lang manggagamot. Isa kang tagapamagitan. Ang batang ito, isa siyang sinaling lawin. Pinanganak sa hanggana ng aming mundo at ng sa inyo. Kung isasama mo siya, 2 ang mawawala. 2? Bakit 2? Ikaw o ang iyong mga gabay, kailangan mong pumili. May babalik ang bata, ngunit kailangang may isang tuluyang maiwan sa kabila. Natahimik ang lahat. Sa isip niya muling narinig ang 3 gabay. Ako ang pwedeng maiwan. Ako ang lakas mo, ngunit matatag ka na. Kaya mo kahit wala ako. Ako, wag mo akong isama. Kung may isang dapat maiwan, ako dapat. Ako ang bigat ng iyong dibdib. Hayaan mong ako ang maiwan. Ang puso mong dumaan sa dilim. Kailangan ng liwanag dito. Ngunit kung wala ako, lalalim ang dilim sa'yo. Lumuha si Elias. Sa unang pagkakataon naramdaman niyang mahina siya. Lahat sila ay bahagi ng kanyang pagkatao. Lahat ng gabay ay kakambal ng kanyang pagkatao. Isa lang ang dapat mawala. Kung dapat may maiwan dito, ako lang. Bitawan niyo ang bata, pero wag niyong kunin ang kahit isa sa kanila. Umihip ang hangin. Lumakas ang alon. Ang mga ugat sa isla ay kumawala. Ang batang lalaki ay gumising at lumingon kay Elias. Ang kanyang mga mata ay katulad ng sa ilog. Malalim, asul, walang takot. Maraming salamat, Elias. Pero hindi ikaw ang dapat mawala. May ibang daan. Biglang lumiwanag ang paligid. Ang isla ay naglaho. Ang ilog ay bumalik sa dati nitong anyo. Si Elias ay nasa pangpang muli. At sa tabi niya, natutulog ang batang lalaki. Ngunit nang tignan ng kanyang mga palad, wala na ang 3 anino. Wala na ang mga tinig. Tahimik na ang kanyang isipan. Sa kanyang puso isang mensayang naiwan. Isang bulong na tila galing sa malayo. Hindi kami nawala, Elias.
nasa loob mo kami. Bumalik si Elias sa baryo bago pa sumikat ang araw. Bitbit niya ang batang lalaki na ngayon ay mahimbing na natutulog sa isang tela ng abaka na ginawa niyang duyan. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig, ngunit ramdam niya ang katahimikan na hindi niya kayang ipaliwanag. Ang buong baryo ay kumalma. Sa tuwing dadaan siya, ang matatanday na titigil sa pagkwento. Ang mga bata na dating kumakaway, ngayon ay tumatakbo pabalik sa kanilang mga ina. Si Elias, ang manghihilot, ngayon ay parang iba na sa kanilang paningin. Sa kanyang paglalakad pauwi, nadaanan niya ang simbahan. Naroon si Padre Benito, ang matandang pare na may edad na at bagyang bulag ang isang mata. Nakaupo ito sa ilalim ng punong kaimito. Elias, ikaw ba yan? Ako nga po, Padre. Narinig ko may batang nawala. Tapos bumalik, ikaw ang kasama. Galing ka ba sa kabila? Umupo si Elias sa tabi ng pare. Tahimik muna siya. Ngunit ang kanyang tinig, nagsasalita. Hindi na kagaya ng dati. Mas buo. Mas tiyak. Hindi ko alam kung tama ba ang lahat ng ginawa ko, Padre. Pero isa lang ang sigurado. May mga nilalang sa kabilang panig ng ilog awanan. Hindi sila masama, pero hindi rin sila tao. Ang engkanto ay tulad ng liwanag sa likod ng baso. Nakikita mo sila, pero hindi mo lubusan na maaabot. Bihira ang nakakatawid, bihira din ang nakakabalik. Tinignan ni Elias ang palad. Dati parang naroon pa ang lakas ni Cardo, ang bulong ni Rufino, at ang pagyakap ni Abruzia. Ngayon ay wala na silang tinig. Ngunit sa puso niya, alam niya na hindi sila tuluyang nawala. Dati may 3 gabay akong kasama. Hindi sila basta espiritu. Sila ang lakas ko sa tuwing nagkakaroon ng sakit at tumutulong sa iba. Sila ang konsensya ko sa tuwing naguguluhan. Sila ang nagpapatahan kapag may pagod. Sila ang katuwang sa pagsisilbi sa kapwa. Pero sa uli, kailangan kong pumili kung sino may iwan sa kabila. At sino naman ang iniwan mo? Wala. Pinili kong ako maiwan pero hindi sila pumayag. Salip sila ang pumasok sa akin. Tumango si Padre Benito. Sa mata ng pare ay may unawa, ngunit may takot rin. Dahil ang ganitong bagay, hindi basta leksyon sa aklat, kundi alaala ng mga panahong may mga albularyo at manghihilot na inalay ang sarili upang maging tulay ng dalawang mundo. Elias, ang tinatak mo ngayon ay landas ng tagapamagitan. Hindi ka na basta manghihilot. Meron kang mas malaking responsibilidad. Nang makabalik si Elias sa kanyang kubo, pinahiga ang bata sa banig na may dahon ng nyog. Hindi ito nagising, pero mahimbing at payapa ang muka. Isang matandang babae ang biglang lumitaw sa pintuan, ang lola ng bata. Elias, siya ba yon? Oo, hindi ko lang alam kung paano pero ligtas na siya. Ipinagpapasalamat ko ito habang buhay. Pero anak, may kailangan kang malaman. Lumapit ang matanda. Hinawakan ng kamay ni Elias. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang lumang sinulid na pula. Ang batang ito, hindi siya unang beses na kinuha. Ilang taon na nakaraan, meron siyang kakambal. Nawala sa ilalim ng buwan sa tabing ilog. Hindi na namin nahanap. Isa rin siyang sinaling lawin. Oo, at marahil naroon pa siya. Napayuko si Elias. Sa kanyang isipan muling narinig ang tinig ni Abruzia. Hindi ako nawala, Elias. Nasa loob mo kami. Tumayo si Elias. Tumigil siya sa gitna ng kanyang kubo. Ang ilaw ng gasera ay gumagalaw ayon sa tibok ng kanyang dibdib. Hindi niya na kailangan tumawag sa mga gabay.
Dahil ngayon, ang sandigan ay nasa kanyang mga bisig. Ang silakbo ay nasa likod ng kanyang isipan at ang himbing ay nasa bawat pintig ng kanyang puso. At mula sa araw na yon, naging iba na si Elias. Ang kanyang kamay ay nagpapagaling pa rin, ngunit hindi na lang sakit ng katawan ang kayang ayusin. Ang mga taong dumudulog sa kanya ay hindi na lang para sa kirot, kundi para sa gabay, para sa pag-unawa. Sa bawat bagong araw, ang ilog ay nananatiling tahimik. Ngunit sa gabing walang buwan, may mga ilaw na sumasayaw sa gitna ng tubig. Si Elias minsan ay naroon, nakaupo sa pampang, nakatingin sa kabilang panig, hindi upang tumawid, kundi para magbantay. Ito ang pinanindigan ni Elias. Ito ang ginampanang tungkulin hanggat nabubuhay. Maging protektor ng hangganan. Maging protektor ng mga tao sa sityo. Bagong kwento pa rin ang kasunod mga kabayan. Ito ay tungkol sa pambabarang na gumagamit ng insekto na alimbabayod. Simula na ang storya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Andrea. Taong 2005, Mindanao. Nagsimula ang lahat nang mag-ibang bayan ang nakakatandang kapatid ni Andrea upang may ahon sa kahirapan ang buhay ng pamilya. 4 lang sila sa tahanan pero kinakailangan din ng malaking halaga para matustusan ang pangailangan ng kanyang mga magulang. Idagdag pa ang pag-aaral niya na kasalukuyang nasa kolehiyo. Engineering ang kurso, nagkakahalaga rin ng pera. Gusto sanang tumigil na muna para magtrabaho na lang din, kaso ayaw pumayag ng kapatid dahil aniya, mainam na may nakapagtapos sa kanila. Kaya naman pinagbutihan ng pag-aaral bilang sukli sa paghihirap ng kapatid na si Dodon, sinikap makakuha ng malaking marka. Magmula noong nakalis ang kapatid, hindi maiwasan ni Andrea ang malungkot. Malaki na siya, pero hinahanap-hanap ang pangalaga ng nakakatandang kapatid. Magmula kasi pagkabata, ito na ang tumayong mga magulang dahil ang ama at ina abala sa pagsasaka ng lupain. Si Dondon ang nakagis ng nag-aalaga, hatid sundo sa paaralan, kung minsay nakakalimutan, mag-aantay, mapapagtanto na lamang na nasa ibang lugar ito. Malayo ang paaralan ng kolehiyo na aabuti ng ilang oras ang biyahe, kaya kumuha ng kwarto sa kalapit na paupahan ng kapatid para sa kanya. Natuto siyang manirahan ng mag-isa. Sapat din ang natutunan sa pagluluto upang pakainin ang sarili. Ang nagmamay-ari ng paupahan ay si Aling Marisa. Matanda na pero malakas pa rin. Mabait sa mga umuupa. Pero ang ipinagtataka ni Andrea, laman ng tsismis ang matanda. Mababaw lang sana kaso nakakasira pa rin ang pagkatao. Hindi na lang din nangyalamang dalaga dahil tinatandaan ng pangaral ng kapatid na iwasan ang ganitong pag-uugali. Sa tinagal sa lugar, marami na rin ang nakikilala. Isa rito si Joshua. Bagong salta sa lugar, pero dahil pamangkin ni Aling Marisa, palaging nagkikita. Ang mga tao naman sa paligid, sila ang nirereto sa isa't isa. Hindi pinansin nung una dahil wala sa isip ang ganitong bagay. Pero dahil nagkukusa na rin ang lalaki na makipag-usap, walang nagawa kung hindi pakisamahan. Hindi maayos ang pakikitungo niya dahil hindi komportable sa presensya nito. Wala namang ginagawang masama o hindi kaaya-aya, pero may kakaiba sa pagkatao. Inisip na lamang na baka hindi lang siya sanay dahil palaging babae ang mga barkada. Sa klase kasi, iilan lang ang lalaki. Paminsan-minsan lang may nakakausap.
Sa kabila ng minsang pag-ignora ni Andrea kay Joshua, patuloy pa rin sa pagpapapansin ang lalaki. Humantong pa sa punto, maging ang mga kinakailangan ay kusang ibinibigay. Minsan niya na itong pinatigil, pero kahit pagsabihan ng paulit-ulit ay hindi nakikinig. Kinakabahan na siya dahil lumalala na rin ang usap-usapan tungkol sa kanya. Joshua, gusto ko lang linawin sa'yo na kailanman hindi kita magugustuhan. Sa pag-aaral nakatutok yung atensyon ko eh. Kaya kung pwede ba tumigil ka na? Nasa pintuan ng binata, malawak ang ngiti habang inilahad ang dalang bulaklak at pagkain. Andrea, kahit ilang beses mo man ako itaboy at pagsabihan, hindi magbabago ang pakikitungo ko. Hindi naman ako nagmamadali at hindi mo ko kailangan pansinin sa ngayon. Ang sa akin lang, hayaan mo ko iparamdam sa iyo ang pagmamahal ko. Napabuntong hininga si Andrea. Napilitang tanggapin ang alay ng binata. Hindi sa kagustuhan, ayaw lang maging bastos. Lumipas ang mga araw. Ganon pa rin ang sitwasyon. Minsan nag-aabang sa labas ng eskwelahan si Joshua. Sinasabayan sa pag-uwi ang dalaga. Umiiwas siya dahil natatakot mahulog ang loob. Kapag nagkataon susuwayin ang pangako sa nakakatandang kapatid na hindi magdonobyo sa kasagsagan ng pag-aaral. Ayaw niyang biguin dahil dugot pawis ang puhunan nito para lang makapag-aral siya. Pagdating ng tahanan, dumiretso si Andrea sa kanilang bahay dahil nangungulit si Joshua na doon maghapunan. Nakangiting sumalubong si Aling Marisa. Nagmano naman ang dalaga bilang paggalang. Ano po bang meron para imbitahan niyo ako ng hapunan? Tanong ni Andrea. Walang sinabi si Joshua tungkol dito. Basta na lamang hinila. Karawan kasi ni Joshua. Naganda ko ng kaunti kasi gusto kanyang ayain. Ganun po ba? Bakit hindi mo sinabi sa akin, Joshua? Kasi naisip ko na huwag ka nang sabihan, baka di ka pumunta eh. O mamaya ng usapan, kumain muna tayo. Sumabay na lamang si Andrea kahit hindi nakakaramdam ng gutom. Ngayon na nakasama ng mahabang oras ang magtiyahin, may kakaibang napansin ng dalaga. Maayos ang pakikitungo ng mga ito. Palangiti, mabait, pero hindi maiwasang maisip na posibleng nakikipagkapwa-tao lamang. Hindi maintindihan ni Andrea kung ano ang ibig sabihin ng nararamdaman, pero sigurado siyang may mali. Bago pa lumalim ang gabi, nagpaalam na para umuwi. Nagpresenta si Joshua na maghatid. Kahit panay ito sa pagsasalita habang nasa daan, hindi pinansin ng dalaga. Binilisan ang lakad at kagad nagsara ng pinto pagpasok. Kumatok ang binata pero hindi na pinakinggan. Nang mga sumunod na araw, naiilang na si Andrea kapag nakikita si Joshua. Kaya naman gumawa ng paraan para makaiwas. Kaso nga lang kahit hating gabi pa lumabas ng paaralan, matyaga itong nag-aantay. Kahit sa pagdala ng pagkain at kagamitan sa eskwela, namimilit na tanggapin. Nang masagad ang pasensya, muling kinumpronta. Joshua, hindi na ako natutuwa. Kailanman ayoko ng ginagawa mo. Tumigil ka na, bago pa ako mawalan ng respeto sa'yo bilang tao. Wika ni Andrea. Nagulat ang binata. Sandali, bakit ka naman ganyan? Nakukulitan ka ba sa akin? O sige. Hindi na muna ako magpapakita pero magpapadala ko ng... Hindi natapos ng binata ang sasabihin. Tinabig ni Andrea ang mga pinamili. Natulala sa natapong pagkain sa lupa. Nang mag-angat ng tingin sa babae, mababakas ang kakaibang emosyon sa mga mata. Gayon pa man ay ngumiti pa rin.
tumigil ka na, pakiusap lang. Tumigil ka na. Kung gusto mo talagang magkanobya, marami namang ibang babae dyan, wag ako Joshua. O sige Andrea, pero sana hindi ka magsisi sa ginawa mo. Ang babaeng huling nagtaboy sa akin, hindi kinaya ang sakit na naramdaman. Binaliwala ni Andrea ang sinabi nito. Pinagsara ng pintuan. Marami pang sinabi ang lalaki pero hindi na talaga pinakinggan. Nakahinga ang dalaga nang tumigil si Joshua sa panliligaw. Naging payapa, matiwasay ang takbo ng buhay sa araw-araw. Tutok sa pag-aaral dahil nalalapit na ang pagsusulit. Sa kabila ng pagod, natuwa ng dumalaw ang nakakatandang kapatid na si Dondon. Binagyan ito ng 2 araw na pahinga sa trabaho. Unang dinaanan ang mga magulang na naiwan sa kabilang bayan. Nang masiguradong maayos sila, dumiretso sa inuupahan ni Andrea upang mangamusta. Ilang buwan lang tayong hindi nagkita pero ang laki mo na. Mabuti naman inaalagaan mo ang sarili mo. O siya, may pinamili kong pagkain at mga damit. Hindi ko lang alam kung tama ba yan ha. Nagtanong ko sa mga tendero yan daw ang bagay. Siguro naman kakasya pa yan. Hindi ka naman tumaba Natutuwa siyang pinagmasdan ang nakababatang kapatid. Hindi pa gaanong matagal mula nung magkahiwalay, pero sabik na muling makasama. Ngayon na nagkita, hindi maiwasang maluha habang pinagmamasdan. Ayan siya, iiyak na naman. Tumigil ka nga, ang pangit mo lalo eh. Wika ni Andrea habang isa-isang tinitignan ang pasalubong ng kapatid. Sino ba kasi ang hindi maiiyak kung makikita kitang ganito? Ilang buwan na tayong nagkalayo. Nasanay ako magkasama tayo. Nga pala sina nanay at tatay. Pinatingin ko sa doktor kahapon ang sabi, may pagbabago na sa kondisyon. Bumuti ang kalagayan. Binilan ko ng gamot hanggang sa araw na makabalik ako. May konti ditong gamot pampalakas ng pangangatawan. Bagay yan sa'yo, inumin mo. Ayos ah. Mahal na mahal ako ng kuya ko ah. Huwag kang mag-alala. Kapag nakatapos ako kuya, hindi mo na kailangan magtrabaho sa malayo. Ako na ang bubuhay sa pamilya natin. Hoy, first year college ka pa lang. Pagbutiin mo ang pag-aaral. At saka na tayo mangarap. Hindi madali magtrabaho at para alam mo, kahit makapagtapos ka, ako pa rin ang bubuhay sa atin dahil ako ang panganay. Kahit kailan bata mo pa rin akong tinuturing ah. Kuya, matanda na ako ah. Unti-unti ko nang natututunan yung galaw ng mundo at realidad. Sa ayaw at sa gusto mo, tutulong ako pagdating ng araw. O sige, ikaw ang bahala kung ayaw mo magpatalo. O siya, mabuti pang itabi mo muna yung mga pinamili ko dahil manghiram ako ng papag. Magpapahinga sandali dahil mamaya luluwas na ako ng kabilang bayan para magtrabaho. Hinayaan ni Andrea ang kapatid na matulog. Halata rin sa katawan nito ang pagod. Habang maimbing, siya naman ay inayos ang mga pasalubong. Inatupag ang paggawa ng proyekto. Makalipas ang ilang sandali, naramdaman ni Andrea ang matinding pagtuyo ng lalamunan. Hindi rin nakaligtas ang paggalaw ng kung ano sa loob ng tiyan. Hindi to senyales ng pagkagutom. Dali-daling hinalungkat ang mga gamit at naganap ng tableta. Sa kabutihang palad ay meron naman. Makaraan ng ilang minuto, bumuti ang kalagayan. Pagsapit ng dilim, nagpaalam si Dondon. Hindi na siya nagpatid kay Andrea kahit nagpupumilit ito. Saktong kakalabas lang ng bakuran sa inuupahan, sumalubong ang isang matandang babae. Nakatitig at panay ang pagsulyap sa bintana ng kwarto ni Andrea. Hindi pinalampas ng binata. Kagad nagtanong kung may problema o wala. Magandang gabi po sa inyo, Manang. May tutulong po ba ako? Panay kasi kayo sa pagtitig At saka, nakatingin din sa inuupahang kwarto ng kapatid ko.
Napalitan ng gulat ang reaksyon ni Aling Marisa. Kagad humingi ng paumanhin. Pasensya ka na. Akala ko kasi nobyo ka ni Andrea. Kaninang umaga ka pa dumating tapos ngayong gabi lumabas. Magkapatid pala kayo. Pasensya na talaga. Ako pala si Aling Marisa. May-ari ng paupahan. Oo, natatandaan kita. Ikaw pala yung naghahanap ng mauupahan para sa estudyante. Katiwala ko kasi yung nakausap mo noon. Pasensya na rin po kayo, medyo pangit ang tono ko Akala ko kasi may problema Dinalaw ko lang po si Andrea kahit nasa bastong edad na yan. Kailangan pa rin ng gabay. Tama ka naman. Kaya nga, ako kahit may-ari lang, tinitignan-tignan ko yan. Hindi lang si Andrea lahat sila. Mahirap na sa panahon ngayon. Maraming pangyayari na hindi mo magugustuhan. Lalo pa sa kapatid mo babae. Pero huwag kang mag-alala. Dahil araw-araw kong tinitignan ng mga yan. Hindi lang kita napansin kanina Pasensya na po Hindi ko kasi alam na may ganyang patakaran. Kailangan palang magpapaalam muna sa may-ari. Sa susunod po, hindi ko kakalimutang dumaan sa inyo. Ayos lang Sige na, mukhang malayo pa ang lalakbayin mo. Habang lumalayo panay ang lingon ng binata, hindi maiwasang magtaka dahil kakaiba ang tingin ng matanda. Kahit nang humingiti at magaan ang tono, mahihimigan at mahihimigan pa rin. Hindi na lang din inisip dahil malayo pa ang biyahe. Nang mga sumunod na araw, nagulat na lamang si Andrea dahil nangangate ang kaliwang talampakan. Hindi na maayos ang paglakad dahil sasakit kapag inaapak. Nagpatingin sa kalapit na klinika. Simpleng allergy lang ang sabi ng doktor. Binigyan siya ng gamot. Nang tumagal, hindi na simpleng pangangati. Nagkasugat, kumikirot, at ang nakakagulat ay may lumalabas na insekto. Kulay pula, pero hindi alam ni Andrea kung anong uri. Kinakabahan pero inisip na baka dumikit lamang ito sa sugat matapos maapakan kung saan. Patuloy na ginamot ng pamahid na bigay ng doktor. Sa pagdaan ng mga araw na mamanas ang paa, ilang beses na ring lumiban sa klase dahil sa nakakadiring itsura. Natatakot ang dalaga dahil habang tumatagal, dumarami ang nakukuhang insekto mula mismo sa sugat. Lalong humahapde. Hindi nagtagal, dumarami ang labas ng dugo. Naiiyak sa sitwasyon. Ilang damit na ang itinapal para magtigil ang pagdurugo pero lalong lumalala. Hindi na kayanan. Nakisuyo sa tindahan na merong telepono para matawagan ang kapatid na si Dondon. Humahagulgol na pinaliwanag ang pangyayari. Dumating din kagad makalipas ang ilang oras. Napailamos sa mukha si Dondon nang makita ang kalagayan ng kapatid. Nakahiga na lamang ito sa papag. Naabutang kayakap ang kaklase na pansamantalang tumulong dito. Kuya, kaklase po ko ni Andrea. Janice po ang pangalan ko. Ilang araw na siyang hindi pumapasok kaya pinuntahan ko dito para malaman ko anong nangyari. Siya rin po hindi alam ang nangyayari sa kanya. Wika ni Janice. Ito ang nagsalita dahil panay sa pag-iyak si Andrea. Hindi makausap dahil sa pananakit ng paa. Naluluhang nilapitan ni Dondon ang kapatid. Sinuri ang paa. Hindi rin maiwasang maiyak. Nang mahimasmasa ng lahat, kinausap ni Janice si Dondon. Pasekreto para hindi marinig ni Andrea. Kuya, pasensya na pero parang binarang si Andrea Nakita ko na ang ganitong kaso sa probinsya namin. Maraming mambabarang doon Lahat ng biktima ganitong iniinda. Minsan nga namatay na lang Tapos kapag sinusuri ang katawan, maraming insekto. Kunot noong tinignan ni Dondon ang paa ng kapatid. Nagdahan-dahan dahil tulog.
Tinanggal ang itinapal na tela. Hindi makapaniwala sa pagbungad ng alimbabayod. Isang uri ng insekto. Panglupa. Kulay pula. Patay na ito nang makuha mula sa sugat. Kung tama ka ng ibig sabihin, barang ang pinagdudusa ng kapatid ko. Wala pong duda, kung magpapatuloy sa ganitong sitwasyon si Andrea, hindi nalalayong kamatayan ng hantungan. Natahimik si Dondon. Tulalang napaupo sa sulok. Hindi malaman kung saan mag-uumpisa sa pag-iisip. Ang huling natandaan. Masaya ito, masigla at walang problema. Ilang linggo ay tumawag at ito ang binalita. Kung talamak ito sa probinsya mo, may alam ka ba na pwedeng makatulong? Magbabayad na lang ako, sabihin mo sa akin. Huwag po kayo mag-alala dahil manggagamot po ang lolo ko. Kaso masyadong malayo yung probinsya namin eh. Malapit na rin po yung pagsusulit. Hindi pwedeng lumiban dahil ibabagsak kami ng maestro. Kakausapin ko, maestro. Ako nang bahalang makiusap. Basta tulungan mo ko. Tulungan mo si Andrea. Napabuntong hininga si Janice. Tumango na rin dahil gustong makatulong. Matapos makausap ni Dondon ang maestro ng eskwelahan, dumiretso na ng sakayan para makauwi ng probinsya. Hindi na nakapagpaalam ang binata dahil ayaw mag-alala ang mga magulang. Saka na sasabihin kapag maayos na ang sitwasyon. Pagdating sa tahanan, kunot noong sumalubong ang matandang lalaki na nagngangalang Mang Ronyo, lolo ni Janice. Pinaliwanag kagad ng dalaga ang sadya. Pinatuloy sila. Pinagpahinga muna bago sinuri ang kalagayan ng pasyente. Habang nagmemeryenda, napansin ni Dondon ang ginagawa ng manggagamot. Nagdidikdik ng samot-saring ugat at puto. Sinilaba ng iilang dahon. Ang aboy tinipon sa isang sisidlan. Pagkatapos nakipag-usap ito sa kanila. Tinanong si Andrea kung kailan at paano nagsimula ang karamdaman. Inusisa rin kung sino ang nakakausap. Mga taong nakakasalamuha. Sinagot ng dalaga ang bawat katanungan. Pagkatapos ay sinimulan ni Mang Ronyo ang panggagamot. Sa kabutiang palad natanggal ni Mang Ronyo ang sumpa ng barang. Kinausap si Andrea tungkol sa magiging desisyon. Dumirekta na ako sa panggagamot sa'yo. Natanggal na ang barang, pero may importanteng yugto na hindi pa natin napag-uusapan. Ang ganitong usapin kasi, hindi basta-basta papatawarin ng taong nagpahamak sa'yo. Kaya itatanong ko kung gusto mo bang ibalik sa tao ang sumpa para siya naman ang magdusa o hahayaan mo na lang. Hayaan na lang po. Ang importante sa akin gumaling na ako. Napatitig si Dondon sa kapatid. Kamot ulong napabuntong hininga. Hindi na sana siya magtataka dahil likas dito ang pagiging mabuti. Kaso ibang usapan ang sitwasyon ngayon. Kaya naman siya na ang nagsalita. Manong, ibalik niyo sa mambabarang ang sumpa. Siguraduhin doble ang paghihirap. Kuya, hindi na kailangan. Natanggal naman ni Manong ang sumpa. Yun ang mahalaga. Andrea, hindi direktang kasalanan ng maging masama minsan. Ang punto rito, turuan ang leksyon ng mambabarang. Hindi nga natin siya kilala, pero tignan mo ang ginawa sa'yo. Halos patayin ka niya. Mang Ronyo, ibalik mo ang sumpa para malaman ng pesteng yun ng paghihirap na ginawa niya sa kapatid ko. Iho, nasa biktima kasi mismo ang pagpapasya. Mas matimbang sa gagawin kong ritual ang pagbabalik barang ang salita niya. Kung sinabing ayaw, walang bisa. Iha, yan ba talaga ang pagpapasya mo? Opo, Manong Ronyo. Hindi naman po ibig sabihin na kapag may ginawang masama sa kapwa, dapat pagdusahan din nila yun eh. Malay po natin nagkamali lang yung biktima. Nakakatawa ka, Iha. Alam mo kailanman hindi nagkamali ang mga mambabarang. Lalo na sa kaso mo. Eksakto at buong pangalan ng kailangan para tumalab ang sumpa. Duda ko nagkamali.
Pero kung yan ang pagpapasya mo, sige, ano pa nga bang magagawa ko? Pinagpahinga muna sila ng ilang araw sa tahanan ng manggagamot. Lumuwas din kagad ng nasa kondisyon na ang lahat. Pansamantala ring munang tumigil sa pagtatrabaho si Dondon para mabantayan ng kapatid. Bumalik na ito sa pag-aaral. Siya naman ay nanatili sa paupahan para maganda ng gawaing bahay. Hatid sundo si Andrea sa paaralan. Nang maalala ang matandang babae na siyang may-ari ng paupahan, nagtaka si Dondon dahil hindi na ito nakikita. Hindi lang siya, maging ang ibang tenants. Ang sabi ng isang estudyante, nakasalubong niyang nagmamadali. Maraming bitbit na gamit, nagpatid ng terminal. Inisip na lamang na baka may aasikasuhin. Ibang tao na rin ang nangongolekta ng upa. Bagong trabahante ni Aling Marisa. Kahit ito ay walang alam kung nasaan ang matanda. Ang trabaho niya lang, bantayan ang bahay at kunin ang pera. Hindi ko po talaga alam eh. Nagkasalubong kami sa daan tapos bigla akong binayaran ng sabi ako munang bahala dito. Babalik siya kapag maayos na ang problema sa kanila. Hindi ko rin alam kung totoo ba eh. Nagtaka si Dondon sa sinabi ng binatang si Roy. Sinundan kasi ng tawa matapos itong sabihin. Oh, anong nakakatawa? Iniinsulto mo ba si Aling Marisa? Pasensya na po pero sinungaling ang matandang yun. Lumad ang pamilya ko rito. Sa tinagal namin, kilala ko ang bawat tao sa lugar. Kabilang na si Aling Marisa. Wala akong tiwala dyan. At para po sa kalaman nyo, laman ng chismis kasi napakasinungaling talaga. Ewan ko para may diferensya yata sa utak yan eh. Nagyayabang paminsan. Kung hindi lang nag-abot ng suhol, hindi ko tatanggapin yan eh, yung pagbabantay. Napabuntong hininga si Dondon. Nagpaalam sa binata at dumiretso ng daan para sunduin ng kapatid. Habang nag-aantay sa paaralan, napasulyap sa kalye kung saan nakatayo ang isang tao. Hindi mamukaan dahil may kadiliman sa bahaging iyon, pero batay sa hugis ng katawan. Isang babae. Nawala din makaraan ng ilang sandali. Kaso nang lumabas si Andrea, umiiyak itong nagsumbong tungkol sa paa. Kung sa mga nakaraang araw ay magaling na ito, ngayon naman ay biglang bumalik. Kinarga na lamang pauwi dahil hindi na makalakad ng maayos. Kagad sinuri ang paa pagdating ng tahanan, hindi makapaniwalang nabuhay uli ang sugat. Sa puntong ito kusang nauhulog ang mga alimbabayod. Dali-daling pinuntahan si Janice. Ito ang tumingin at sinabing binalik ng mambabarang ang sumpa. May pasyenteng ganito si Lolo noon eh. Ayaw kasing gantian ng mambabarang. Nagpakampante kaya biniktima uli. Nasisi ni Dondon ang kapatid dahil sa pagiging mabuti. Kung sana'y ginantian kagad ang mambabarang, hindi na mauulit pa ang pagdurusa. Masyadong mahaba ang biyahe. Hirap na ring makasakay dahil sa ingay ni Andrea. Hindi kayang pigilan ang pagdaing sa pananakit ng paa. Nandidiri na rin ang ibang pasahero, kung kaya't napilitang bumaba dahil gayon din ang driver. Sa kabutiang palad nakarating pa rin sila sa tahanan. Napailing si Mang Ronyo nang makita ang kalagayan ng dalaga. Kagad inagapan ng sugat at saka isinagawa ang ritual para sa pagtawag ng espiritual na kamalayan ng mismong mambabarang. Matapos ang ilang sandali ay sumapi ito sa katawan ni Andrea. Nawalan ng malay ang dalaga. Nang mabalik sa ulirat, ibang tao na ang nakakausap. Inihanda ni Mang Ronyo ang palito ng posporo. Nang hindi sumagot sa unang tanong, dahan-dahang tinusok ang daliri gamit ito. Dumaing ang sumapi. Sinuri kita nung nakaraang araw pero ang hirap mong hagilapin. Ngayong napasa ilalim ka na ng ritual, hindi ako magdadalawang isip na patayin ka kung sakaling ayaw mong makipagtulungan. Sagutin mo ang tanong ko, anong dahilan para barangin ang dalagang ito?
Hindi sumasagot. Kahit halos bumao na ang palito sa balat ay ayaw pa ring magsalita. Inihipan ng orasyon ni Mang Ronyo, subalit nagmamatigas pa rin ang mambabarang. Dumaing ng dumaing, pero hindi sumasagot. Napabuntong hininga. Pagkatapos ay hinigpitan ng pagpaparusa. 3 palito ang sinindihan. Ang upos nito ay tinutusok sa daliri ng pasyente. Sinasabayan ng dasal kung kaya't umaalingaw-ngaw ang daing ng mambabarang. Sa puntong ito ay nagsalita na. Tama na, Ona. Sasagot na ako. Magkakilala kami ng dalagang to. Niligawan siya ng pamangkin ko pero hindi sinagot. Bilang ganti sa pambabaliwala sa pagmamahal na inalay, naisip kong barangin. Hindi mo rin masisisi ang pamangkin ko kung bakit niya nagawa. Masyadong mahirap paibigin ang babaeng to. Natahimik nang biglang sumingit si Dondon. Hinampas ang mesa para maagaw ang atensyon. Akma sana itong lalapit, pero sinenyasan ni Mang Ronyo na wag. Hinila siya palayo ni Janice upang hindi mabulabog ang ritual. Ang tanong ko lang naman, kung sino, at simpleng sagot lang kung bakit sinumpa ang dalaga. Hindi ko kailanman binanggit na pwede mong laitin ang pasyente ko. Wika ni Mang Ronyo, paulit-ulit nagkarga ng parusa hanggang sa muling nagsalita ang mambabarang. Marisa ang pangalan ko. Oo na. Tatanggalin ko ang sumpa. Hindi ko na siya gagalawin pakiusap. Hindi ko na. Tanggalin mo muna ang barang bago kita pakawalan. Wala akong tiwala sa iyo eh. Ginamot ko na ang dalaga pero inulit mo ang pambabarang. Walang nagawa si Aling Marisa kundi tanggalin ang sumpa. Inantay ni Mang Ronyo ang senyales nito at nang makitang sugatan ng paa, dahan-dahang pinakawala ng mambabarang pero hindi nangangahulugan na tuluyan nitong makakalaya. Humiwalay ang sapi sa katawan ng dalaga pero si Aling Marisa sa kabilang banda sinusuka ang sariling pambabarang. Hindi mabilang ang alimbabayod. Natataranta ang pamangkin na si Joshua. Dali-daling tinulungan ng Shahin pero kahit anong gamot ang ibigay, walang tigil sa pagsusuka ng insekto. Hindi nagtagal ay binawian ng buhay ang matanda. Nakahinga si Dondon nang makitang bumuti ang kalagayan ng kapatid. Inuwi ito sa tahanan. Doon na nagpahinga. Sumaktong bakasyon na ng paaralan. Sa paglipas ng mga araw tuluyang gumaling si Andrea. Sa nangyari, napaisip sa mga sinabi ni Joshua ang pambabarang sa kanya. Hindi na ito sinabi pa sa kapatid upang hindi na lumaki ang gulo, pero nag-iwan ito ng matinding alaala sa kanyang isipan, kaya naging maingat ang dalaga. Lahat ng ibinigay sa kanya na pangontra, lahat ng bili ng manggagamot ay sinunod. Upang hindi na makapitan pa ng sumpa ng mambabarang, ang insektong ginagamit nito na alimbabayod. Nung una mga kabayan, parang sobrang hirap maniwala patungkol dito sa bisa ng Gabay Medalyon. Etong suot-suot ko. Eto kasing Gabay Medalyon mga kabayan, ang bisa nito ay pampaswerte at gabay sa career, health, love life, and finance. Yung 4 na aspeto ng buhay. Magmula nang dumating sa akin to mga kabayan, tapos palagi ko na siyang suot, mas nag-take ako ng actions. Nandun kasi yung konsepto na dapat naniniwala ka sa gamit mo at ang pinakamabisang paraan ng pagpapatunay na naniniwala ka, mas mag-take ka ng action sa mga bagay na gusto mong ma-achieve or sa mga hinihiling mo. So everyday talaga mga kabayan, mas nag-try ako, sinubukan ko yung mga bagay na gusto kong marating at sakto din mga kabayan. Kasabay ng pagdating ng Gabay Medalyon, sunod-sunod na yung projects, sunod-sunod na yung blessings na natatanggap ko kung saan-saang projects na yung nag-o-offer sa akin, hindi lang sa aspeto ng TikTok shop, maging sa lahat ng channels ko. At syempre, yung pinakamalagang aspeto mga kabayan, baliwala kasi yung dami ng projects mo or dami ng blessings kung hindi ka disiplinado. For me kasi mas doon nakakatulong yung Gabay Medalyon. So sa pang-araw-araw, kung paano mo mas aalagaan yung mga bagay na ibinibigay sa'yo,
dun siya pinaka pumapasok eh. Hindi ka napadalos-dalos sa decision making, alam mo yung mga bagay na hindi mo dapat bilhin, alam mo yung mga bagay na dapat mong unahin, alam mo yung mga bagay na dapat patulan at hindi. Doon ko mas nakikita yung bisa sa akin ng Gabay Medalyon. Mas clear yung concept ng mind, mas naaalagaan ko yung mga blessings na dumadating. So bukod sa mga pampaswerte na dumadating sa buhay, ang pinakamahalaga na kayang ibigay ng Gabay Medalyon, yung konsepto ng tamang decision sa araw-araw. Madalas, sa gut feeling, sa panaginip, or para may mga bumubulong sa isipan mo na mga bagay na pwede mong gawin. Yan yung personal kong storya patungkol sa bisa sa akin ng Gabay Medalyon. Kung sakaling meron ka nito, pwede mo i-comment dyan sa baba kung anong journey nyo ng Gabay Medalyon. Pero kung interesado ka dito, pwede mong i-search yung shop ng Lika Merchandise.